The topic that we have today is about the Second Chronicles chapter 23 and 24. And this was the life of Jehoiada and Joas, the crowning of Joas. In verse 23, verse 1, in the 7th year, Jehoiada strengthened himself and made covenant with the captains of the hundreds. So nagkaroon sa mga kapatid ng pagnanais na may balik, may restore ang bata na talagang nasa hanay, nasa bloodline of King David. Alam nyo mga kapatid, minsan, hindi ko alam kung mag-a-agree kayo dito, pero minsan alam nyo, madaling manahimik, kahit alam mong tama, kahit alam mong maganda, alam mong yun ang dapat gawin, pero may mga tao na nanahimik kahit alam nila na yun ang dapat gawin, pero they rather become silent. Maybe because of fear. Could it be because of laziness? Kasi may mga taong tamad. May mga taong gustong bumait pero di magawa. Amen ba? Sister Alice. May mga taong alam nilang gawin, pero ayaw nilang gawin for some reason. Ayoko lang. Ayoko niyan. Ito dapat ang gawin eh. Ayoko. Yung parang nagagawin nila yung alam nila at gusto nilang gawin. But Jehoiada, it's not the thing. He rather speak up. He came out. Even though he knew that it could cost his life. Alam niya, lalabanan niya si Queen Athaliah eh. At alam natin that Athaliah was, if not the most evil queen, she's gonna be the next. Masama. At maraming taong takot magsalita, takot gumawa ng maganda, ng mabuti, ng dapat, simply because of fear. They are scared of life. But Jehoiada is not. He was not scared. Naalala ko, Sister Cecil, alam mo, nung mga few years ago, may nag-comment, taas dito yung lahat daw ng pangalan ng lalaki, wala nagtatapos sa A. Diba? Pero ito, pangalan to, Jehoiada eh. Diba? A's. Ends with A. So, hindi lahat ng lalaki, hindi nagtatapos sa A. Mahirap nga naman yun. Huwag isipin ng lalaki nagtatapos sa A. Wala. Kakonti. Ito, nakita ko, ito, Jehoiada, oh. A. May pansagot na ako doon. Babalikan ko yun, Sister Cecil. Alam mo yung mga 3 years ago na mga Facebook. And as we all know, mga kapatid, nabasa na natin ito. Huwag na nating i-rehearse pa. Na minsan may mga bagay na hindi mo kailangan kaagad ilabas. There is time for everything. Kasi kung inilabas na kaagad itong si Haring Joas, na anak talaga o nasa line ni King David, baka patay na agad siya eh. Diba? At kung pinatay siya, ay di lalo nang nawala ng line. Nawala na ng next king. Military tactics. Minsan kailangan alam mo kung kailan ka dapat lumabas. In law, may mga techniques din kami, may mga tactics din eh. Hindi lahat inilalabas mo ang barahan mo kaagad. You have to know the timing, when to attack, when to hide, when to run, when not to attack. Kailangan alam mo yung mga techniques na yon. Parang sa Pilipinas, 'di ba? Minsan, Sister Alice, minsan pag maghahayin ka, minsan tatanungin ka ng waiter, 'di ba? Kahit dito sa UK, ma'am, I would like to have this. Order muna ako ng olives, yan, peanuts. Punta ka ng Nando's, 'di ba? Order ka muna ng olives, peanuts. Tapos yung main course mo na chicken with rice, java rice. Tapos order ka pa ng cake.
Tatanungin ko usually ng waiter, do you want this all together or you want by course? Ang mga Pilipino, sabay-sabay. Gusto nila sabay-sabay na. Wala na yung mga main course na yan. Bagyan. Go na. Ano na yan? Sabay-sabay na. Mani, olives, kanin, chicken. Kaya, pag kumain, Sister Alice, sama-sama na yung appetizer, main course, at dessert. Ang mga tao talaga na nasa fine dining, mga kapatid, una-una. Kaya maraming Pilipino, hindi marunong ng fine dining. Kaya tinatanong, pag nagpunta ka ng mga fine dining resto, ng mga 5-star, Michelin star ka na mga restaurant, may mga ipapaamoy muna sa'yo, Sister Alice, ang alak. Ano, okay ba to sa'yo? Itong pangalan, okay ba yan? Magtataka ka eh. Sabi ko, bakit tinatanong nyo pa palagi ang pangalan? Di ba, meron bang taong tumatanggi dyan? No, we want to ask you because maybe you don't like this. Ganon din, Sister Cecil, sa buhay. You have to know that there is time for everything. Sabi nga ni Haring Solomon, may mga panahon kung kailan mo ilalabas, kung kailan mo ilalaro, kung kailan mo itatago, may panahon ang lahat ng bagay. Amen ba? Hindi yung dadalaw-dalaw pang baboy ang dadalaw-dalaw pang big ang nabili mo, agad akala mo marami na. Mamaya, tinira ka ng tinira ng kapitbahay mo, nako, irereklamo ko na kaagad sa barangay. Hindi ka pa nakakasimula, may reklamo na. Kasi nilagay sa Facebook. Dadalawa-dalawa pang baboy, naka-Facebook na. Salamat sa Diyos. Di yari ka sa kapitbahay. Diba? Saka mo na ilabas, Sister Alice, kapag malalaki na ang baboy. Ito, inalagaan nila si Haring Joas Inilabas nila nung 6 na taon. Inilabas nila nung may mangkakampi na sila. Inilabas nila nung talagang ito na ang tamang panahon. Maaaring mga kapatid na si Queen Atalia ay naging reyna dahil sa iniisip nila na walang ibang alternatives. Amen. Walang kapalit. Naranasan mo na ba yun na, like for example ngayon sa UK, no? Sister Cecil, example, palitan niya si Prime Minister Boris Johnson. Palitan niya si ganito. Palitan si Presidente Duterte. Sinong papalit? Madaling magpalit. O madaling magsabing dapat magpalit. Ang problema mo, sinong ipapalit? Hindi madaling magpalit ng presidente. May mga taong dali magsalita, ang gagaling magsalita sa Facebook, ganito raw si Duterte, ganito raw si ganito, ganito raw si ganito. Pero tanungin mo kung sino sila. Ano na nagawa nyo? Sino kayo para magsalita ng ganyan? Kayo ba politiko na? Naging politiko na? Nakaranas na ba kayo magpatakbo ng isang bansa? Hindi ba ka barangay captain? Hindi kayo marunong. Hindi pa yata kayo barangay captain. Pero ang tao, ang galing magsalita. Ganto. Kaya hindi na ako nagbabasa ng mga vlogs. Kasi mga vlogs, mga unknown people, mga duwag. At may mga tao na hindi nila kilala ang Diyos. Kaya ang nangyayari sa kanila, Sister Cecil, demonyo ang naghahari sa kanila. Dahil hindi nila alam na pwede pala ang Diyos na maghari sa buhay nila. Kaya demonyo na lang. Bakit pa ako magpapakabuti? Masama naman na ako. Ayaw na magpakabuti. Gusto masama na lang kasi masama na naman daw sila Amen ba? Nasabi natin yon because noong unang panahon, hindi na nag-elect ng ibang mga hari. Kasi sa Atalia, the only queen Wala namang reyna ang Israel Laging hari, lalaki. At hindi na sila nag-elect. Kasi alam nila, wala nang alternatibo. Walang pamalit. Ano pang matututunan natin dito mga kapatid? Verse 8 to 11. Ayaw ko nang pakabasahin lahat kasi paulit-ulit na lang din.
So the Levites and all Judah did according to all that Jehoiada the priest commanded. Kailangan mga kapatid, kapag ikaw ay may plan, you stick to the plan unless it is called otherwise. Mahirap yung papalit-palit. Dapat pagka may plano ka, you stick to that. May structure. Kasi ang lalabanan nila dito, si Atalia, na hindi basta-basta mo kayang buwagin. Dapat talaga meron kang technique, may strategy. May mga Pilipino, ang sisipag. Madaling araw, 3:00, gising na. Nasa palengke na, nagtitinda ng buko juice. 3:00 sa madaling araw, gising na. Naku, 30 years na nagtitinda ng buko juice, hindi pa rin mayaman, masipag lang, walang technique, walang taktika. Hindi ka yayaman. Wala kang technique eh. Amen ba? Sister Cecil, nakukuha mo. Kahit masipag ka, at wala kang strategy, hindi ka marunong mag-isip, talo ka. Kailangan, sabi rito mga kapatid, did according to all that Jehoiada the priest commanded. Dapat may plan. May plano. Magtatayo ako ng samalamig. Dapat, siguro pwede rin ako magluto ng banana Q. Lagyan ko na rin ng, habang walang bumibili ng banana Q, maglagay na rin ako ng manicurean. Alam mo, Sister Alice, di ba? Kaya ngayon, uso sa atin yung Sister Cecil, alam mo yung, kaya sabi ko nga, sample, may business kang pahugasan ng jeep, o yung mga car wash, Sister Alice, no? Sabi ko sa kanila, alam mo, dapat meron kang pagupitan, meron kang kapihan, meron kang car wash. Kasi, ako nagpapacar wash, wala akong ginagawa. Diba? O kaya, magano ka ng goto, lugaw. Diha mga tao, habang nakapila, walang ginagawa, kumakain. Hindi nag-iisip ang mga Pilipino. Alam mo mga kapatid, pag ako gusto ko maging financial advisor. Kasi dapat ganyan nag-iisip ka. Dapat yung plano mo executed. Ang Pilipino maraming plano pero hindi nila ginagawa. Ganito, pagdating ko ng abroad, ganito, 5 taon lang ako. Ay, sa 5 taon, yayaman ako. Pero anong ginagawa mo? Anong plano mo? Meron ka bang plans? Plan has to be written and properly executed. Gusto mong, in the next 5 years, dapat meron na akong 5 million pesos. Anong ginagawa mo? May naiipon ka ba? Every year, dapat, kung 5 years yan, 5 million, dapat isang taon, 1 million. Okay, Sister Cecil, magkwentahan na tayo, ha? Ito naman ay, diretsahan na tayo, real talk. Wala naman dito nagbabayad ng ating sun, tayo din lang. 1 million, for example, ang kita mo, ang target mo, ha? Divide by 12 months. Dapat meron kang 83,000. Yan na lang, mas malapit-lapit, mas makatotohanan. Okay, sige, wag na lang 1 million. Paso, ang laki naman yan. Gawin mo na lang 500,000 na lang. Sige, 500,000, Sister Lorraine, divide by 12, 41,000. Yan, makatotohanan. Naku, hindi nyo makita, siyempre. Yan, Divided by mo na lang, Sister Charmy, per weeks. Okay, ang 500,000, divided by 52 weeks, dapat every week nakakaipon ka ng 9,000 pesos. Dapat ganon. Meron kang plano. Meron kang nakasulat. Kaya ang mga tao, maraming tao, hindi nagsasucceed sa buhay. Bakit? May plano pero hindi well executed. Walang plans eh. Hindi nakasulat. At kahit nakasulat, hindi naman ginagawa. Ako mga kapatid, hindi ko sinasabing tagumpay ako o perfect ako. Pero pag sumweldo ako, meron akong pinupuntahan. Tithes, offering, may matitira sa akin. Ito, anong gagawin ko rito? Pwede akong maghada-hada sa kinikita ko. Pwede akong mag-holiday every month. Pero hindi ko ginagawa yan. May planong ginagawa. Meron kang pinupuntahan ng pera. Meron kang pinagtataniman.
Meron kang sinusunod na guide base doon sa plano. Nakatingin ka palagi sa manuscript, nakatingin ka lagi doon sa guhit, kumbaga, ng arkitektura ng iyong pangarap. Ay, ang ipapagawa ko muna ngayon, pinto. O sige, sumeldo ako ngayon, papagawa ko ng pinto. Ang Pilipino, puro pangarap. Hindi nasusunod. Kaya maraming nag-OFW. Pagkatapos ng 10, 15, 20 years of working abroad, 25 years, ex-OFW na lang. Walang execution ng plans At gusto ko mga kapatid na kayong mga taga-Maranatha, nakikinig ngayon, at kahit hindi kayo taga-Maranatha, kahit taga-ibang church kayo, may plano pero execute. Ang plano ko ganito Okay, what's the next after plan? Planning should not stop after planning. After planning, execute. Ibig sabihin ng execute, gawin. Kano kaya? Okay, gusto ko na 500. Ang iba kasi, Sister Chami, nagpapaluwagan. Ako yung paluwagan kaya mag-usap tayo. Dali mga kapatid, magpaluwagan tayo. Sandali. Yung paluwagan medyo, yan Ang mga ibang tao, diretsahan na tayo mga kapatid. Maraming tao nagpapaluwagan, ha? Mga kapatid, wag kayo may inip sa akin na tayo diretsahan na din Nung sumasali sa paluwagan, alam mo sumasali sa paluwagan, mga walang tiwala sa sarili. Hindi kayo nakakaipon. Wala kayong tiwala sa sarili nyo, makakaipon kayo. At ang problema ng paluwagan, Sister Cecil, magpapasikipan, magpapauyuhan, magkakagalit-galit, kasi nakasahod na, siyempre, naturalmente, marami ng dahilan yan. Kaya minsan, pagka yung may nagsasabi na ako muna sasahod, ako nakakatakot yan. Baka mamaya-maya, pag nakasahod na, mawala na, hindi na aatin ng church. Kasi ang church na ganyan Yung pala naman, nakasahod na. Diretsahan na tayo mga kapatid. Hindi kayo makakaipon pag ganyan. Sa paluwagan kayo umasa. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa sarili nyo. Kailangan, papaluwagan ka, sarili mo na lang, ihulog mo na lang sa bank account mo. Hindi, wala kang kalaban. Wala kang kausap. Hindi mo aasa ka. Matuto kayong mag-ipon. Kailangan talaga mayroong structure. Sister Chami, pakita ko sa iyo yung app ko. For the last 2 years, 2 years na ako nagpapapayat. Kaya mapapansin nyo, magandang kutis ko, di ba? Hindi, joke lang. Pinapatawa ko lang kayo. Mga kapatid, di ba ang taba-taba ako, Sister Chami? Yan, that's Sister Lorraine, no? Dati na pumapalo ako ng 100 kilos. Di ba? Pero alam mo, Sister Chami, nalaman ko, gumawa ako ng structure para pumayat ako talaga. Ang problema kasi ng pagpapayat, Sister Chami, lalo na ako, ha? Sister Cecil, ito sa akin lang ito. Yung problema ko. At hindi ko alam kung sa inyo ay tama din. Ang problema kasi na nagpapapayat na kagaya ko, madali magpapapayat, 1 buwan o 4 weeks. Yeah, meron kasi yung drive Alam mo yung Sister Chami, yung meron kang drive na, gusto kong pumayat Tapos bigla mo kakantahin yung gusto kong pumayat, pero di ko magawa. Gusto kong pumayat. May mga ganyang kanta di ba? Now, ang problema ko, Sister Chami, Sister Lorraine, tumatawa Sister Lorraine, hindi ka naman nagpapakita sa Lord, tawa ka ng tawa dyan, hindi ka naman nakikita. Now, hindi ako pumapayat. At pumapayat ako, Sister Cecil, pero babalik uli ako sa dati kong katabaan kasi masarap kumain Lalo na pag group ni Pastor Johnny ang nakatoka, naku, ang sarap na yan. Mami naman, bakit naman si Pastor Johnny, ang sarap magluto ng leche plan, ang sarap ng ganito. Sister May pa man din. Pag yan inapasenter ng pagkain, alas 11 na alas 12 ng gabi, baby, gutom ka? Nakahiga na kami? Hindi. Like, kumain tayo, magluto tayo. Naku, kahit alas 2 sa madaling araw, doon kami sa Piccadilly, naghahanap kami ng mga Chinese restaurant, makakain lang kami ng mga crispy pata at mga lechong kawali. So, lagi akong tumataba. Babalik na naman ako sa dating katabaan. Alam mo, ang ginawa ko sa Church Honey, nagkaroon talaga ako ng, sabi ko, Lord, gusto ko na talagang pumayat. Gusto ko talaga ma-maintain. Kasi ang problema ng pagpapayat, Sister Chami, hindi yung pagpapayat ng one-off. Ang problema ng losing weight is yung consistency. Edi nag-up ako. Sister Cecil, pakita ko sa app ko. Ganun po nakikita nyo Ay, ito pala, dapat. Ayan.
At the moment, meron akong 3 hours and 37 seconds and 3 hours and 37 minutes and 14 seconds. I started my diet at 6 o'clock. Ang ulit ko na niyan, Sister Cecil, bukas na sa church, 7 o'clock. So, by the time pagkain ko na ng 7 o'clock ng Sunday, nakaka 25-26 hours na akong fasting. And I've been doing this for like 2 years. Sister Marcel Tumelden, tinanong ko yan, Sister Marcel, anong ginagawa mo? Tinanong ko yan, tama, nandyan yan. Pastor, ano lang ako, once a day. OMAD, 1 meal a day. Ayan, mga ganyan. Ano ang sinasabi ko mga kapatid? Hindi lang ito pagpapapayat. Ang sinasabi ko, execution of the plans. Gusto mo talagang may mangyari sa buhay mo? Gusto mong makaipon? Dapat may execution ka. Gusto mong maging ganito ang buhay mo? Makapagpagawa ka ng bahay, makabili ka ng kotse? May execution, may plan. May structure. At pag may structure mga kapatid, gagawin mo talaga yon. Mga kapatid, sandali lang ha. Mga kapatid, napakahirap dito. Ang problema mga kapatid natin sa UK ngayon, pag kayo naka-heater, sobrang init. Pag naman pinatay mo ang heater, Sister Alice, sobrang naman lamig. Now, so mga kapatid, kailangan natin ng structure. Mahirap talaga magpapapayat, lalo na kung talagang sanay ka na talaga na ano lang siya Sister Cecil, na napansin ko yung mental talaga siya For the last 2 years, 2.5 years, pagkakain ko, oops, hanap ko na agad yung phone ko. Oops, tapos na ako kumain. Anong kinain ko ngayon? Poop, 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 poop. Tapos, 6 o'clock. At kumakain talaga ako ng masasarap. Hindi ko naman ayoko naman yung pinapanis ko yung sarili ko na hindi ako kumakain ng masarap. Pero kailangan lagi nasa isip. Kasi gusto kong pumayat. Gusto ko talagang ma-maintain. Now, ano pang matututunan natin dito mga kapatid? Execution of the plan. And then, because naging hari na nga itong si Haring Joas, siya ay pinutungan, he was crowned to be the next king, and there was a public and official recognition of him as king. Mahalaga yon. And Joas was given the testimony. He was given the word of God. He was given of the word of God. Nung lumabas si Joas sa mga tao, pang makita siya ng mga tao ng bayan, hawak-hawak niya ang scroll of God's word. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, sa British monarchy, ito raw ang naging basis ng British custom of presenting the monarch with a copy of the Bible during the coronation service. Doon nila inadapt from Joas, ito ngayon ang inadapt ng British monarchy, ng British kingship, na pagka magkakaroon ng coronation, I heard that Prince Philip will be the next king of the United Kingdom. So makikita niyo yan, pag pinresent yan si Sister Alice, magkakaroon siya ng presentation ng Bible. Ginaya nila to, yung kay Joas. And he was anointed to fulfill his office. Kaya nung inanoint natin si Pastor Johnny to serve as an associate pastor ng United Kingdom, Maranatha, nagkaroon, yan ay mahalagang practice para sa mga naglilingkod sa Diyos. Mahalaga ang may proper anointing, yung bahid. Anybody can be pastor. Pastor na ako Madaling tumawag na pastor, Pastor Johnny. But the next question is, are you anointed? Madaling ganon. Marami ako narinig, pastor na raw yan. Oo, pastor, pero sino tumawag na pastor? Siya lang. Tinawag niya na, gusto ko magpastor. Hindi kasi ito per gusto Pastor Johnny never asked me to become a pastor. But I saw his calling. I saw his submission. I saw
I saw the faithfulness. Ako mismo ang nag-recommend. Sabi ko, Mom and Dad, I think Brother John is ready. A king, the son of a king, could never fulfill his office without a divine anointing. Yung anointing, yung pagbabahid sa kanya ng langis namin, pag-anoint sa kanya ni Bishop at ni Reverend Pastora, it's not just the ritual, but it brings the divine anointing. At mararamdaman natin yan, mga kapatid. Napakalamig talaga, mga kapatid. And as we all know, mga kapatid, namatay na si Atalia, and she was shouting treason, treason, treason because it was a betrayal of her government. She had her own government, and for her, to her, it is treason. May mga tao talagang ayaw umalis sa trono. Nalaman ni Atalia na si Joas, na kanyang apo, na akala niya wala nang natirang mga lipi at lahi at mga buhay na next in line sa line ni David, akala niya patay na lahat, and she was surprised. Hindi mo kaya talagang pigilan ng Diyos eh. Kahit ano pang gawin ng tao. You cannot put a good man down. You cannot bury the promises of God. You cannot bypass the word of God. Yes, sabi ng Bible, Sister Cecil, a man can plan, but the execution, the reality of that plan, stays and concluded by God. Diyos din ang nagbibigay ng reality ng plano. Kahit magplano ka na magplano, kailangan kakampi mo ang Diyos sa mga plano. And all the people of the land were rejoicing. Pag ang tao naging masama, pangit ang pamumuno, tapos namatay, ang tao masaya. Di ba? Going down, mga kapatid, sa ating natitirang mga talata. In verse 18 to 21, as Jehoiada appointed the oversight of the house of the Lord to the hand of the priests, the Levites, whom David had assigned in the house of the Lord, to offer the burnt offerings of the Lord, as it is written in the law of Moses, with rejoicing and with singing, as it was established by David. Kaya mapansin mo, Sister Alice, kapag tayo ay kumakanta, may dancing, may singing, may rejoicing. Yan ang gusto ng Diyos eh. Yun ang proper, according to many biblical scholars, these are the proper plans of worship and service. May rejoicing, hindi na sa bahay ka na ng Diyos, nakasimangot ka pa. May mga taong pupunta sa church, parang Biyernes Santo. Parang namatay na si Jesus. Hindi may pinta ni Amorsolo ang mukha. Kailangan, pag pupunta ka sa bahay ng Diyos, Sister Elaine, nakangiti. Pag may, oh, I love you with the love of the Lord, I'm glad you are here. Ay, hindi eh. Pag kinakanta yung I'm glad you are here, ayaw mong kamay ng katabi. Diba? Kailangan may rejoicing and singing because yun ang written, nakasulat yun sa batas ni Moises and established by David. Mahalaga mga kapatid na tayo ay may ganoong panuntunan sa ating pagpupuri sa Diyos. At maingat na ibinalik ni Jehoiada ang mga tamang paraan, tamang practices, tamang custom according to biblical patterns. According to, based on what God has revealed to Moses and David. Kaya ito ang ginagawa natin, kaya tayo mga born again kumakanta. Kaya tawag sa atin Pentecostal, kasi dalawang klase yan, Sister Elaine. Pentecostal at Evangelical. Evangelical, parang may hawak ng mga libro. Meron silang hawak na hymno. Hallelujah, hallelujah. Kumakanta sila ng ganyan.
Mga evangelical yon. Kaya mapapansin mo, di ba? Ay, evangelical yan eh. Hindi tayo ganoon, Sister Cecil. Meron tayong mga drums. Kasi, according to our doctrine, ang sinusunod natin, itong ganitong klase. May pagsasaya. Ito, rejoicing. Oh, sa bagay, kahit mga kumakanta ka ng hymno, hindi naman sabihin, hindi ka nagre-rejoice. Kaya lang, sinasabi ko lang yung ating doctrine. Ganun ang ating sinusunod. Okay? So, verse 24, go to page 20, ano na tayo? Chapter 24. Ito na yung rise and fall of Joas. Kaya tama sabi ni Pastor Johnny kanina, bakit yung mga tao, hindi na lang tayo manatili bakit hindi na lang tayo manatili mga kapatid na rise na lang? Bakit lagi may rise and fall? Kaya mga kapatid, sabi ko sa inyo, at uulitin ko uli yung sinabi ni Pastora, mas maganda pang siya ay nasa hukay kasi magkasala sa Diyos. Gusto ko yung ganong pananampalataya. Bakit hindi lang the rise and rise of Cecil Kuwanag? The rise and rise of Alicita Yu? Bakit kailangan pa may fall? Kasi minsan, ang tao talaga, sa bagay, tao laging mahina, pero meron tayong choice eh. It's about our choices. It's about our choices. Our decisions can create our pain. Tayo rin minsan ang gumagawa ng mga bagay na magiging dahilan para masaktan tayo. Tayo rin eh. Joas did. Alam na alam niya. He grew up under the care, under the guidance and supervision of Jehoiada. And the Bible tells us that Joas did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. It gives us the impression that when Jehoiada died, Joas was no longer did what was right in the sight of God. Pakitang tao. Sumusunod lang sa Diyos dahil may Jehoiada na nagsusupervise sa kanya. Pero namatay na yung kanyang leader, yung kanyang pastor, yung kanyang pinakapinuno, hindi, nawala na rin siya. But the good thing about Joas set his heart on repairing the house of the Lord. Again, naulit yung ginawa ni Solomon. Kasi alam natin, sinira na Italia. Yung templo, maraming nasira. Kasi nga naman, kung ang isang nga namang bansa o ang isang kaharian ay matagumpay, ngunit napabayaan naman ang templo ng Diyos, walang kwenta. Kaya mapapansin mo, sa mga bansang mayayaman, pinapaganda palagi ang mga churches. Kasi ang isang bansa, ang magandang churches, it also symbolizes, it reflects the prosperity, the security of a kingdom, of a nation. Kaya makikita mo, punta ka ng Rome, Vatican. Punta ka ng Russia, St. Peter's Basilica. Diba? Noong unang panahon, mapapansin mo, ang Kastila, Barosuin Church. Diba? May mga churches na talagang pinalaki nila because ang templo, bagamat hindi yan Diyos, but marami tayong mga verses at mga talata sa Biblia that neglecting and despising of the temple reflected neglect and despising of God. Bagamat hindi Diyos, pero pag pinabayaan mo ang iglesia ng Panginoon, yun ay isang pagpapabaya at paglapastangan daw sa Diyos. Bagamat ang simbahan hindi Diyos. Kaya mapapansin mo nung unang panahon, Sister Cecil, maraming mga Hudyo ang ipinalalagay, naging idol nila ang templo sa ganda. Pagandahan ng church yan eh. Yung paganda ng church, siyempre mga tao mamamangha talaga. Pupuntahan doon sa lugar para lang pumunta sa Vatican. Pupunta sa isang lugar para lang tingnan ko ng Diyos. Kasi pagdating ng mga turista, makikita nila ang sitwasyon ng bansang ito sa mga gusali.
Minsan naman ang mga turista nagpupunta lang sa mga buildings kahit hindi nila napapasok. Napansin mo sa UK, mapupunta mo mga historical building. Ay, ganda, ganda, ganda. Papaselfie-selfie sila. Hindi naman sila nakakapasok. Yun ang pinupuntahan nila eh. Buildings na mga hindi nila napapasok. Diba? Kaya yung sinasabi rito mga kapatid, bagamat ang templo nga ay hindi Diyos, pero yung pagpapabaya sa templo ng Panginoon ay pagpapabaya, neglect, and despising of God. Kaya kayo, hinimo ko na magpadala kayo ng anumang halaga na maluwag sa kalooban ninyo sa pag-repaint ng ating church. Hindi naman sa pilitan, pero kung masaya kayo at ako masaya ako magbigay kasi para sa pagpapagawa ng iglesia ng Panginoon yan. Ano ba naman yung makabili ka ng siguro isang balding tinapay para sa mga manggagamang karpentero pag iinom sila ng kape, asukal, ano ba naman yun? Kasi gusto natin na laging maganda ang bahay ng Diyos because God always likes His temple na maayos. Madadaanan natin yan sa Book of Haggai. Madadaanan natin yan sa Book of Malachi. Bring the tithes into my storehouse so that there may be food in my house. Yung food na yon, not necessarily food na pagkain. Pwedeng, there may be some money for expenses. Mahalaga yan mga kapatid. Kaya itong ginawa ni Haring Joas, malaking bagay. Kasi ang kanyang puso ay para sa pagre-repair ng bahay ng Diyos. Mapapansin nyo mga kapatid sa ating mga previous na mga pinag-aralan. Ilang taong ginawa ni Haring Solomon ang templo, yung magandang templo. Marami sa mga ginawa. Pero, parang 7 taon yata yun, Pastor Johnny yung templo ng Panginoon. Pero nung ginawa niya yung bahay niya, halos 2 beses. Mas maganda pang dihamak ang pagkakagawa ng bahay niya sa templo ng Diyos. Nagkaroon ng question ng mga biblical scholars whether pinalo ba siya ng Diyos doon, bagamat the Bible is silent, pero makikita mo na yung kanyang inubos na mga ginto at mga mangyan doon sa kanyang bahay ay mas marami pa sa templong pinagawa niya. Bagamat hindi diretsang pinarusahan ng Diyos, pero the question remains whether that is wrong or that is correct. Kaya makikita niyo sa Haggai, ang Panginoon nagalit sa mga Israelita. Ang ganda ng mga bahay nyo, pero ang bahay ko wasak. Makikita mo yun sa Book of Haggai. Nagsabi ang Panginoon ng ganon. Ganon kadirekta ang Panginoon. Ang gaganda ng mga bahay nyo, pero yung bahay ko, pinabayaan ninyo. Wala nga, hindi nga Diyos yun, pero ang Diyos cares about His temple. Cares about His church. Nandun ang Ark of Covenant Sasabihin mong bahay ko yun, tas ang dumi-dumi. Kaya yung mga nagdadala ng ating mga bulaklak sa church, yung mga naglalaban ng ating mga kurtina, yung ating mga tagapag-alaga, sina Brother Matt, sina Pastor Johnny, yung ating mga naawa na palagi dyan, sina Sister Marivic, mga kapatid, ang laking tulong ng inyong nagagawa sa church. Yung mga kapatid natin na nagtitiklop ng ating mga kable, nag-aayos ng ating mga instrumento pagkatapos magsimba, napakalaking bagay niyan. Pag-aayos siya ng ating iglesia, mga kapatid, pagpapahalaga sa kabutihan ng Diyos. Hindi lang yan, magtago na tayo nito magtiklop na tayo ng mga kable, o itago na natin itong mga instrumento. Sa Panginoon, sa inyo, maaaring yan ay simple, pero sa mata ng Diyos, yan ay malaking bagay. Amen ba, mga kapatid? And there was something here, mga kapatid, gusto kong i-share. Mga kapatid, lalampas ako doon sa 9 o'clock. Itong plano ni Haring Joas na ipagawa ang templo, ito naman ay plano. Sabi ni Haring Joas, "Go out to the cities of Judah and gather from all Israel money to repair the house of God." Kasi wala nang perang natira Kasi kurakot. Di ba? Nakurakot ni Atalia. Wala nang natirang pera para sa pagpapagawa ng bahay. Siguro sa 6 na taon ni Atalia, wala sang ipinagawa. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam po ito naman ako to kay Pastora Sister Cecil. Mahilig ako magpagawa. Kahit ano lang.
Kaya hindi ako nawawalan ng maintenance sa aking hotel. Meron akong 24-hour maintenance all throughout the year. Hindi ako nawawalan. Meron akong standby. Nakatira yan sa hotel. Araw-araw may ginagawa yan. Never akong tumigil. Kasi ang isang bahay, yung kahit bahay na lang ninyo, may nasira, kailangan laging pinapagawa. Huwag mong hayaang may sira sa bahay. Amen ba? May mga tao, kita naman nilang sira ang ganito, ganyan. Pundi na yung ilaw, hindi gagawin. Hayaan mo lang yan. Amen ba? Yung toilet, barado, hayaan mo lang yan. Wala silang kailangan ipinapagawa ang sira. Maliban na lang kung ikaw ang sira. Talagang walang magagawa. Iba si Cecil. Kung ikaw ang sira, ay kapatid, Diyos lang ang makakagawa niyan. Mas Lorraine. Kasi tao na yan eh. Pero sa bahay niyo mga kapatid, kung may sira, sample, pinto, sira ang padlock, sira ang ganito, sira ang plancha, sira ang ganito, yung silya mo, pilay, palagyan mo ng suhay, paggawa mo ang iyong silya. May mga bahay ako napupuntahan, walang, ang silya, apat ang suhay, apat ang paa. May mga bahay, 3. Ano nangyari? Bakit may napila yung silya na yan? At kahit 3 lang ang silya, inihahain pa sa mga tao. Mag-ingat ka ha, baka mahulog ka. Mahulog talaga. Kasi 3 paa. Ang silya, 2 lang. 4 ang paa, hindi 3. Sasabihin mo sa kabisita mo, mag-iingat. Wag mo nang ihain, tumayo na lang kayo, wag na kayo umupo. Baka maksidente pa kayo. Kailangan naman kapatid, yung mga sira, ipinagagawa. Itong si Atalia, walang ipinagawa. Inubos. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pera ng kaba ng yaman, yung Royal Treasury. Kaya itong si Haring Jowas, nag-utos na mangolekta ng pera para sa proyekto sa pagpapagawa ng templo ng Diyos. But the problem here, Sister Cecil, is this. At ito, maganda ito. However, the Levites did not do it quickly. Ito mga Levita na ito, mga kapatid. Ito mga Levita daw, mga kapatid, ay hindi kumilos kaagad. Hindi ginawa ang inuutos ni Haring Jowas. You see, Sister Cecil, nung binabasa ko ito, the problem with people, and ito mga kapatid, applicable din to sa atin, Sister Alice. We sometimes share our passion with those people who are unqualified to help us. Don't share your passion. Don't share your vision to those people who are unqualified to help you. Minsan may problema ka, idadahilan mo. Kakausapin mo yung taong hindi naman makakatulong sa'yo. Nasayang lang ang laway mo. Naubusan ka lang ng enerhiya. Kasi hindi mo makakatulong. Parang ganito yan, Sister Pressy. Meron kang problema kay A. Pero yung problema mo kay A, sasabihin mo kay B or C. Hindi ka matutulungan ni B or C. Kasi hindi naman yun ang problema mo eh. Ang gawin mo, may problema ka kay A, diretsahin mo si A. Kapatid, alam mo, ganito. May problema ka sa... Gusto mo bumili ng tinapay, pupunta ka sa pharmacy. O vice versa. Hindi ka matutulungan. Because you are approaching people who are unqualified, who are not able enough to help you. Ito ang nangyari kay Haring Jowas. The Levites, because they did not share the same passion as the king for the condition of the temple. You see, Sister Alice, people will not understand your goal because they don't have your pain. People will not understand your goal because they don't know your pain. Hindi nila alam yung goal mo eh. Hindi nila nakita yung goal ni King Joas because they don't have the same passion to the condition of the temple. Wala silang ganong pain. Wala silang ganong nararamdaman patungkol sa kondisyon, sa ayos ng iglesia, ng church.
Kaya wala silang pakialam. At ang mga taong walang pakialam, hindi nila nararamdaman ang sakit mo, nararamdaman mo, minsan, kibit-balikat lang sila. Yan ang sinasabi ko na never share your passion with those people who are unqualified to help you. Only share your vision, your plans to those people who will empower you. Kaya itong mga libitan na to, sarap batukan ng mga ito. Hindi kumikilos. Kasi wala naman silang alam. Wala silang puso sa bahay ng Diyos. Kaya ako mga kapatid, nung umuwi ako, nakita ko nagpipintura na sirs, nagkaroon ako ng kahabagan sa bahay ng Panginoon. Nakita ko, Panginoon, kailangan siguro ng kaunti dito, kailangan ng kaunting tulong. Hindi naman ako sinabi ng pastor, ha? Walang sinasabi sa akin ng pastor, magpadala ka ng ganito, no? Minsan kasi, Sister Cecil, maganda ring magbigay sa Diyos kahit hindi ka sinasabihan. Yung kusa, yung bukal sa loob, yung hindi na kailangang i-front palagi. Uy, magbigay ka naman. No? At ayaw kong parang nagmamakaawa ang Diyos. Ayaw ko ng ganun. Nagkaroon ako ng ganong damdamin. Kaya kayo, hinimok ko na kung gusto nyo. For the sons of Athaliah, that wicked woman, last 10 to 15 minutes mga kapatid. For the sons of Athaliah, that wicked woman, isinulat pa ng mga chroniclers, ng mga taga-sulat, Sister Alice. Yung si Athaliah, that wicked woman. Pag sinabing Athaliah, wicked woman yan. Diba? Parang meron tayong kapatid ng pangalan ng anak niya, Athaliah yata. Sister Athaliah. Siguro hindi nagbasa ng Bible yun. Bakit ba naman Athaliah pa ang pinangalan? Athaliah yun eh. Si Pastora Love, di ba Athaliah yung mag-anak natin, si Sister Milen? Parang ang anak mo, di ba ano ba Sister Milen? Baka naman maganda ang ibig sabihin ng Athaliah sa ibang bansa. Kasi may mga nasa Middle East sila eh. Pero ang Athaliah kasi, parang kilalang ganung masama. But anyway, pangalan lang naman yan. The temple is repaired and worship is resumed. So, nung magawa na ang church, nagsimula na uli ang worship. O, hindi maganda. At maganda rin ang church natin. Kaya ako tuwan-tuwa sa mga nagdadala ng mga bulaklak, ng mga balloon. Si Brother Matt, napakagaling sa design. Yan. At least magkaroon man lang ng konting ayos ang ating church. Hindi yung pupunta ka doon, yan na lang, wala nang kaayos-ayos. Maganda rin mga kapatid, naging bahagi kayo sa kaayusan. Hindi wala kang ginawa, kundi magdala ng kalat. Bibili ng mga, kung ano-anong mga kalat, mag-iiwan pa sa church, parang galing sa restaurant. Kayo mga kapatid, pag kayo ay pumunta ng church, at kayo ay nagdala ng mga kalat, matuto rin kayong mag-keep up, mag-kolekta ng mga kalat, dali sa basurahan. Ano pa mga kapatid? Kaya naubusan pala ng pera ito, Sister Cecil, is because kaya naubusan ng pera is because according to the chroniclers, because maybe the problem or the part of the problem was poor and wasteful administration of money. Kaya nagkaroon ng puso si Haring Joas na through Jehoiada the priest, nagkaroon siya ng implementation of a system where the money would be set aside, saved, and then wisely spent for the repair and refurbishing of the temple. Now, i-apply natin ito sa ating buhay, Sister Cecil, para tayo may natututunan. Para kayo ay makaipon, mga kapatid ko. Ito mga kapatid, ito tinuturuan ko kayo ha. Okay, magagalit sa akin. Ito naman ay akin lang. Okay, makikinig, di matututo kayo. Kung hindi, wala tayong magagawa. Kasi kahit anong turo, kahit anong galing magturo at ang mga estudyante hindi nakikinig, 'eh wala kayong matututunan. Sayang ang boss ni Pastor Don.
Alam mo, Sister Cecil, itong ating pinag-aaralang ito, tinuturuan din tayo ng Diyos. Itong si Jehoiada, the priest, yung pare, at itong si Haring Joas, nagkaroon siya ng sistema. Kailangan ma-set aside. Kailangan maitabi. O ang tawag sa sungka, Sister Cecil, subi. Alam mo yung pagsusubi? Sister Chami, naglalaro ka ng sungka? Sungka, ng mga bata tayo, di ba? May sungka. Sister Alice, alam mo yung sungka? Sungka, maganda yung sungka kaya. Nakakaaliw. Bakit? Yung sungka, marunong ka magsubi. Di ba, ang dami mong mga butas-butas, Sister Lorraine? Tapos, pagdating mo sa bahay, may malaking butas sa dulo ng bahay mo. Magbibigay ng isa. O, subi sa bahay. Tapos, mamamalengke ka ulit. Para siyang monopoly. At alam nyo ba na yung sungka sa Pilipinas nagmula na kinopya ng mga Tsino? Kaya sa Pilipinas, mapapansin mo, ang Pilipino, meron tayong iba't ibang tawag sa iba't ibang bagay. For example, turuan kayo mga kapatid. For example, libo. Meron tayong libo, di ba? Meron tayong laksa. Di ba? Isang laksa. O, mga kapatid, tatandaan niyo ang ating Tagalog, meron laksa. Meron pa marami tayong mga Tagalog na wala ang China, wala ang English. Meron tayong mga tawag na mga Tagalog na parang milyon, higit pa sa milyon, parang may higit pa sa ganyan. Marami tayong mga tawag nung unang panahon, kaya ang mga Pilipino magaling magnegosyo. Kaya noon, nagsusubi, itinuro sa atin ang sungka. Now, itinuro sa atin dito na dapat mag-set aside. Pag may kinita ka, Sister Chami, kumita ka ng, na lang, 1,000 pounds. Dapat may itatago ka doon. Diba? Pag hindi mo itinago yung Sister Chami, tapos nandun lang siya sa bank, diba? Meron kang isang bank account, nandun lang sa account, magagastos mo siya eh. Kasi hindi mo isinet aside. Hindi mo sinet aside. Kaya di ba tinuro ko sa inyo, I think few months ago, dapat meron kayong 2 o 3 account. Isang account na savings, isang account na current, isang account pa na savings number 2 for the actual savings. Yung savings kasi na nauna for expense na regular. Yung pangalawa, checking, pwede mga cheque. O yung savings na pangalawa talaga, yung saving number 2, yung talaga yung may actual na ipon mo talaga. Kasi yung savings account, Sister Alice, Sister Cecil, hindi talaga sa savings account na para makapag-ipon ka na save. Si Haring Jowa, si Prophet, Priest Jehoiada, tinuruan tayo mag-set aside. Magsusubi ka. Ang iba hindi nagsusubi, walang itinatago. Kaya nauso ang kasabihan, Sister Chami, pag ikaw may sinuksok, may madudukot. Yung kasabihan niyan, pero malalim at profound ang ating mga salawikain na ating binabasta-basta na parang akala natin ay salawikain lang yun. Pero katotohanan niyan, malawak. Pag wala ka nga namang itinanim, di wala ka nga aanihin. Kaya maraming OFW, umuuwi, purdoy. Umuuwi, mahihirap. Umuuwi, yagit. Umuuwi, talunan. Bakit? Walang naipon. Galit na galit sa sarili. Ayaw pa umuwi. 80 years old na. Dito ako sa UK. Bakit? Kasi pag umuwi sila, Sister Cecil, walang dala. Kung ikaw ay nakapag-ipon. Ito mga kapatid. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Para matuto kayo mga kapatid. Kung kayo ay mag-i-invest nga naman sa mutual fund, kung ikaw ay may perang, marami ito mga kapatid Kung ang iyong pera kapatid ay ininvest mo ng buwan-buwan, nagkaroon ka ng parang regular investment sa mutual fund, sa ganitong klase ng mga investment instruments. Pag umabot ka ng mga 15 to 20 years to 30 years, na hindi mo na napapansin, ang laki na ng income Now, sa compounding interest mga kapatid, bigyan ko kayo ng logic, Sister Cecil. Milyon yan Mahaba ito mga kapatid, pero gusto kong malaman ninyo kung paano ito nag-work.
Anyway, pag-aaral natin ito mga kapatid sa tamang panahon. Kaya maraming mga tao ang lagi kong ini-encourage na kayo mga kapatid ay magkaroon ng pension. Sister Cecil, magkaroon ka ng pension, maghulog-hulog ka. Kasi pagtanda mo, may pension ka. Lalo na kung ang pension mo, United Kingdom, di, okay, Sister Cecil. Kung ikaw ay magkakaroon na lang ng average, Sister Cecil, ha? Ang average, sa edad mo ngayon, kung magsisimula ka, ang average na makukuha mo, Sister Cecil, ay nasa, pag palmagam na Sister Cecil, na 600 pounds a month. Sister Cecil, huwag kang magagalit, ha? Ilang taong ka na, Sister Cecil? 25? 25? 57, Pastor. Okay, 57. Okay. 600 pounds, Sister Cecil. Pag 67 o 57? 5, 7? Okay. So, Sister Cecil, pagdating mo ng 65 minus 57, 8 years ka pa magtatrabaho. Yeah? 8 years. Bago ka dumating ng retirement. Okay? Now, pagdating mo ng retirement, Sister Cecil, malamang nakakasampung taong ka na naguhulog sa iyong pensyon. Okay? Ito mga kapatid, mahalaga ito because tinuro sa atin ni Joas yung pag-iipon. Okay? O pag-set aside. Kasi minsan mahirap talaga mag-ipon eh. At ang mga tao ayaw magbayad ng tax. Kaya ayaw ko kayo mga kapatid, mga nasa domestic work, ayaw ko yung mga under yung mga, ay ma'am, okay lang na 150 yung yung naka-declare pero 300 yung cash on hand. Ayaw ko ng cash on hand. Talo ka dyan. Bakit? Walang naihuhulog sa pension mo. At ang employer gusto nila yan. Kasi wala nawawala sa kanila eh. Ang bayad mo naman talaga, ang tax kasi binabayaran ng employer. Akala mo ang laki-laki ng sweldo ko pero yung tax mo na dapat bayaran ng employer by law, yung tinatawag na National Minimum Wage Law, hindi na babayaran ng employer, wala silang binabayad, wala kang kinikita, pagtandaan mo, nag-iisa kang kaluluwa. Wala kang pensyon. Now, Sister Cecil, kung ikaw ay mag-iipon ng iyong pensyon at magtatabi ka palagi sa pensyon mo na lang, ang pinag-uusapan ba na natin, wala one investment instrument pa lang ha. Isa pa lang yan. Wala pa ang derivatives mo, wala pa ang mga mutual funds. Pension pa lang ito, pension scheme. Okay, Sister Cecil. Magkakaroon ka na lang, Sister Cecil, ng mga 600 na pension mo a month. Ha? Then 66 years old, a month, meron kang pension. By the time, Sister Cecil, according to the historical exchange rate, Sister Charmy, ang peso, by the time na pag 10 years, from 10 years from now, pag tumakbo yung ganitong, tingnan natin mga kapatid, tingnan ko kay Google, how much is Philippine peso to UK 10 years from now? Nabasa ko yan mga kapatid. Up to yung historical exchange rate ng British to pound peso. By the time, Sister Cecil, pag 10 years from now, baka 120 na ang palitan. Yeah? Now, 600 pounds times 120. Sister Cecil, meron kang 72,000 per month. Ha? Per month pa lang yan. Pension pa lang yan, ha? Pension. Saan mo 72,000, Sister Charmy? Kahit mag-araw-araw ka mag-Jollibee, mag-Starbucks dyan. Kahit pa kuya-kuya-kuy ka lang sa tabing dagat, Pastor Johnny, may pension ka eh. Charmy, hindi ka nagtatrabaho, hindi. Uulit pa Sister Charmy. May pumapasok sa bangko ko, hindi ko alam kung saan nagagaling. Ha? Ang galing. Diba? Samantalang iba, gising na madaling araw. Diba? Makapagtrabaho lang. Ikaw, alas 11 ka na gumigising sa Starbucks pa. Saan punta? Punta ako Jollibee. May meeting ako mga friends ko. Saan punta? Laguna, magsuswimming. Saan kayo pupunta? Huwag ganito, maghahada-hada. Meron ka 72,000. Meron ka pang naipon sa mga iba pang mutual funds na isubi mo. Di maganda ang buhay. Mahina ang 100,000. Ang ganda ng buhay.
Dapat ganyan din tayo mga kapatid. Itong mga binabasa natin, wag lang natin parang kasaysayan lang ang nababasa natin. Tinuturuan tayo ng mga talatang ito kung paano mabuhay ng tama. Paano mabuhay ng matiwasay. Hindi maging pabigat sa gobyerno. Hindi pag na-ospital, pag namatay, abu-abuloy. Ayoko inaabulo yan. Gusto ko pag namatay ka, kapatid, pag namatay tayo, ayan to, may delivery, may catering. Diba, Sister Alice? Abay, kakaiba naman ito namatay na ito. Nagpapakiter. Hindi lang kape at biskwit ang handa. Talagang proper na ulam, may lechon. Diba? Bayaman eh. Nakapagsubi. Sister Alice. Nakapag-ipon. Diba? Nakapagtago. Set aside. Nagse-set aside. Hindi lahat ng kinikita padala sa remittance. Dahil, Sister Cecil, tatandaan mo palagi, ang pera laging kulang. Napansin mo yung Sister Chami? Magpadala ka ng 10,000, Sister Lorraine, kulang. Padala ka ng 50,000, kulang. Padala ka ng 100,000, kulang. Laging kulang ang kwarta. Kailanman ay hindi nagkasya. Bakit? Kasi may pupuntahan eh. Ito, nagse-set aside. Ano pa mga kapatid? Nagse-save. Mga kapatid, sorry, lalampasan ko nito para naman may matutunan kayo. Total, mag-FB lang naman kayo mamaya. Pagkatapos nito, huwag na kayo mag-FB at may matutunan kayo rito sa ating pag-uusap. Nag-iipon. After mo makapagsubi, Sister Cecil, kailangan, Sister Mercy, nag-iipon ka pa. May naiipon. Magtatanong uli ako rin eh. At mga kapatid, sino rito ang nakakaipon? Sige nga, magtaas nga kayo ng kamay dito sa Facebook. Yan. Sister Lorraine, sino pa? Sino pa nagtataas? Sister Ne, sino pa? Sister Juliet, sino pa hindi nagtataas? Wala kayong ipon. Mag-ipon na kayo. Sino pang hindi nakakaipon yan? Sister Michelle iPhone yan, nakakaipon daw. Iba namang iniipon yata nyo, puro mga remittance slip, mga padala, mga money transfer. Mga kapatid, kailangan kayo ay nakakaipon mga kapatid. Tamo, wala nagtataas, ang iba yata tulog na, ang iba tulog na dyan, o ang iba, hindi ko alam. Pero tinuturuan tayo mga kapatid na mag-ipon and spend wisely. Kailangan paggagastos ka wise. Hindi yung pagkakasama mong buong barkada mo, ikaw ang taya. Lalo na sa Pilipinas, pag umuwi ka, laging ikaw ang taya. Usong-uso yan. Hindi ba naman pwede yung mga OFW naman pag umuwi ng Pilipinas? Baka naman pwedeng sila naman ang ilibre nyo. Oy, auntie, huwag ka nang mamroblema pag uwi mo, akong bahala. Amen ba? Huwag ka naman libre, kami naman. Hindi yung sa Pilipinas, pag ikaw umuwi ka, ikaw lagi ang bangkay. Kaya mga Pilipinong OFW, minsan ayaw nang umuwi. Nagtatago. Hoy, uuwi ako sa atin na. Hindi ako upunta sa probinsya natin. Dito tayo kita-kita. Kasi pag umuwi pa ako, naku, ang dami mga dapat pasalubong. Pero ang sinasabi rito mga kapatid, Sister Charmy, spend wisely. Kailangan paggagastos ka, spend wisely. Bibili ka, o baka naman pangalan lang ang binibili mo, ay iPhone na lang. Kasi maganda. Ano maganda dyan? Nakakatawad naman. Pareho naman yung Nokia 3210. Baka naman 200 piso. Kaya pag bumibili ako ng phone, Sister Charmy, pumunta ako ng Pilipinas. Alam mo, umuwi ako ng Pilipinas mga kapatid. Bumili ako nitong phone na to, Sister Cecil. Anong pangalan nito? QNET. Pagdating ko ng SM, Sister Charmy, magkano yung may nakalagay kasi mga 400. Sabi sa babae, sigurado ka sir, gusto mo yung phone na yan? Wala yung hindi yan smartphone. Kahit hindi smartphone. Basta nakakatawag ba yan? Opo, nakakatawag naman pala eh. Text? Opo, tapat na yun. Magkano yan? 499 pesos. Okay na. Bigyan mo ako. Sigurado ka sir? Oo. Hanggang ngayon, daladala ko siya. Pag umuwi ako ng Pilipinas, nakakatawag naman. Nakaka-connect din sa airport. Gusto mo ng number? Papadalang ka ng code ng airport? Nakukuha mo rin.
Eh sa Pilipinas, pagka hindi iPhone, ako, hindi naman iPhone yan. Luma. Hindi sikat. Gusto lagi yung sikat. Gusto lagi yung smartphone. Sila naman, hindi naman sila smart. Oh, di ba? Ang gusto, may mga taong gumagamit ng smartphone, ang phone is smart. Eh yung gumagamit, hindi. May problema sa user. User problem. Walang problema ang phone. Ang may problema yung user. Kaya maganda mga kapatid, maging smart din tayo sa paggastos. Tingnan mo rin. Yung pagbili mo ng mga pagkain, titingnan mo yung mga bibili ka ng tinapay, kaya ako namimili sa bahay namin, Sister Charming. Saan bibili ako? Mamili tayo. Ako may hawak ng basket. Bakit, Sister Charming? Ang mga damit ng mga anak ko, akong bumibili. Titingnan ko ang date, ang expiry date ng tinapay. Expiry date ng tinapay, sample, April 3, April 4. 2 araw lang, hahanap ako ng pinakadulo, Sister Charmy. Hahanapin ko pinakadulo. Dahil sa dulo ng tinapay, meron doon April 10. Edi matagal-tagal pa ang expiry date ng tinapay. Sample naman, minsan may mga grocery na 50% off. Kasi ngayon, nag-expired na. Kaya minsan makikita nyo ako sa mga expired na mga karne. Ito, 50% off. Sa halip na 10 pounds, yung buong manok gagawin na lang 4 pounds 50 kasi ngayon ang day off, ngayon ang expiry. Ano ba? Lutuin naman natin ngayon, kakainin naman natin ngayon Ngayon na natin yan. Okay, i-freezer na lang. Si Sister Maribik, di ba? Minsan nagdadala yan ng 5 kahon daw na siyam-siyam ang mga siyam na manok sa isang kahon kasi expired na raw bukas. Sa bagay, mahirap din naman pagpalaging manok ang ulam mo, Sister Charmy, kasi minsan kakabunin na tayo. Minsan may pakpak, may mga balahibo na ako na, balahibo ng manok yung tatalaman mo, Sister. Pero sinasabi ko mga kapatid, yung wise spending. Ano pa tinuturo mga kapatid? Konti na lang, makinig kayo mabuti. Dapat marunong ka sa proper management of money. Dapat marunong ka, gusto mo yumaman sa pera, dapat marunong ka mag-manage. Ito, ituturo ko sa inyo. Pag utang kay Pedro, Sister Cecil, wag mong ibawas ang utang niya sa utang mo. Sample, di ba, minsan, Charmy, utang ka ng 100 pesos sa akin, ha? Kinabukasan, nangutang naman sa sayo ng 200 pesos. Walang ganon. Ibawas mo na lang, hindi. Or, may kinuha sa yung item. Ibawas mo na lang, utang ka sa akin, di ba? Ibawas mo na lang to. Ayoko ng ganon. Kailangan, eksaktong ibigay mo sa akin ang utang mo sa akin at babayaran ko naman ang utang ko sa'yo. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Nagbebenta ka minsan ng, sample, nagbebenta ka. Sample, meron kang tindahan, for example. Alam ko mga batid, tinuro ko to Tinuro ko to sa Lectra nung ako'y professor pa. Professor ako ng entrepreneurship. Nasa accounting and business management. Pag ikaw, Sister Cecily, nagtitinda ng tindahan, sample, meron kang tindang karne at isda at gulay. Tapos meron kang ibang item, kailangan accounted mo ang bawat tinda mo. Sample, karne, baboy, okay. Ito ang benta ko sa baboy. Ito ang benta ko sa manok. Ito ang benta ko sa isda. Lahat yon accounted for. Hindi mo pwedeng pagsamasamahin. Matatalo ka dyan. Hindi mo na alam ngayon kung alin na mabenta at hindi. Nako niyo mga kapatid, proper management yan ang pinag-uusapan May mga tindero, tingnan mo ang mga Indian at saka mga Chinese. Pag nagbenta yan, magkakahiwalay. Sample, nagbenta yan ng phone cards. Iba ang lagayan ng pera sa phone cards. Sample, nagbenta yan ng phone cards. Akin na yan. Lalagay ko sa box. Benta ko ng phone cards. Pag nagbenta yan ng sesto, nagbenta yan ng ganitong item, iba ang lagay ng box. May proper accounting. Yun ang wala sa Pilipino, mga kapatid. At yun ang nakikita ko, bakit minsan tayo bumabagsak. Hindi tayo marunong sa ganong accounting. Hindi tayo magaling sa math. Ayaw natin maging financial literate. Alam na alam natin yung Facebook, yung mga, pero sa pagkakalkula ng sinusweldo, pag kayo ay matagal-tagal na,
Magtanong kayo sa amo nyo, boss, baka naman pwede mong increase ang aking sweldo. Learn how to increase your earnings. Kailangan pinapalakas, pinapatibay. Kailangan pinadadagdagan mo yung sweldo mo. Baka naman 20 taon ka na dyan, yung sweldo mo 20 years ago, hindi pa nagbabago. Kasi hindi ka nagsasalita. Natandaan mo, Sister Chami, yung prodigal son? Sabi nung panganay, Daddy, ang tagal-tagal ko na rin kasama mo ako, hindi mo man lang ako binigyan na kahit isang mapayat na kambing. Pero yung kapatid ko, lustay-lustay niya na ang pera mo, tapos pagbalik niya, may piyesta-piyesta pa. Ano ba yan? Ano sabi ng daddy niya? Kasi hindi ka humingi. Gusto mo pala, hindi mo sinabi. See? Maganda rin na nagpapa-increase ka. Hindi masama, lalo na't magaling ka magtrabaho. Huwag kang matakot na padagdagan ng sweldo mo. Yung iyong sweldo, kapatid, yan ang commensurate, yan ang nagdidikta, yan ang reflection ng iyong galing. Yung sweldo mo, reflection niya ng galing mo eh. Sample, ang sweldo mo, 500 pounds per week. Yan ang galing mo. Sabihin, naniniwala ang amo mo na kaya mo, na karapat-dapat kang bigyan ng ganyang sweldo. Pero kung pumapayag ka na 50 pounds a week ka lang, or 200 pounds a week ka lang, sabihin, mababa ang pagkakilala mo sa sarili mo. Ibig sabihin, baka mababa ang iyong kalidad, mababa ang iyong kalibre. Mababa ang iyong kilatis. Alam mo yung kilatis, yung kalibre ng mga karats, ng mga gold. Yung mga karats, diba? Pag mababa ang karats, mababa ang bentahe. Yung sweldo mo is the reflection of your capability. Kaya, maganda may proper management. At yan ang tinuturo sa ating mga kapatid ng ating mga talatahin. Rather than, basahin ko na naman lahat, pero isa sa mga natututunan ko rito mga kapatid ay yung proper management. Para kayo yumaman lalo, dumami ang pera, parang si Sister Alice, marunong kang mag-manage. Diba? Si Pastor Johnny, alam ko yan, marami na yung mga pinatayo mga apartments. Si Sister Charmy naman, nagpapaaral din yan. At yung mga pagpapaaral, siyempre investment din yan, Sister Charmy. Kasi pag lumaki ang mga anak mo, nakatapos ng pag-aaral, malaking kagaanan. Pero sa yung iba naman na wala namang pinapag-aral na, matuto kayo magkaroon ng proper management ng pera, set aside yung pera, magtago, magsubi, magkaroon ng sariling account, hindi yung alam ng mga tao, yung mga, minsan may mga tao pa na yung nakalagay sa bank account, nilalathala pa sa bangko, sa Facebook. Alam ng mga kapitbahay. Wag mo na ipaalam sa iyong mga kaibigan, kapamilya kung magkano na ipon mo. Dapat secret. Para hindi nila pagsamantalahan. Dahil may mga taong pagsasamantalahan. May mga taong pag wala na silang ipon, alam nila may naipon ka, sila ngayon ang huhut-hut ng mga naipon mo. Kaya kailangan marunong ka. Wise. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Back to you, Pastor Johnny. Salamat po. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay niyo po, Pastor Tony Don, sa magandang mensahe ngayong gabi at sa pahayagan mula sa pangalawang Kronika, chapter 23-24. Pagpalaan po kayo ng lubos ng ating Panginoon po. Amen. Dadako na po tayo sa pangwakas na panalangin at ating